Magandang araw sa inyong lahat mga katiktik. Ngayong araw na to, ipapabalik natin yung ating stock rear fender mga katiktik kasi ulan ng ulan na dito mga katiktik sa bansa namin dito sa Pilipinas. Sobrang ulan ngayon, marami pang bagyo. Bare months na ngayon mga katiktik, ipababalik na lang natin para yung sasakay sa atin hindi na po maliligo sa putik kapag umuulan. Kaya tara na, ito binalot ko sa blue na plastic. Wala kasing maghahawak nito ngayon kasi pinauna ko yung mga kasama ko sa trabaho. Kaya samahan nyo ako mga katiktik para maibalik natin yung rear fender ng ating CRF 150L. Kasi kung napapansin nyo sa una kong vlog, pinapalitan ko yon ng aftermarket mga katiktik, yung rear fender na pang trail. Yung tipong kapag natumba ka, wala pong madadamage doon sa rear fender mo. Hindi na tayo nagtitrail sa ngayon mga katiktik, kaya need nating ibalik. Ayan o, makulimlim na naman ang panahon, kaya kailangan talaga nating ibalik ito mga katiktik kasi para hindi makawawa ang ating angkas dito, yung magbaback-ride sa atin mga katiktik. Kasi tuwing may back-ride tapos ganito yung rear fender ko, yung aftermarket, yung pang-trail, ay naliligo po talaga sa putik mga katiktik. Grabe! Kaya dito tayo ngayon sa 10th Avenue, ipapabalik lang natin sa suking tindahan sa ating mga suki dito mga katiktik na nagkakabit ng moto accessories. Ayan, nagpapalit din sila ng mga gulong, mga seat cover, madami dito mga katiktik. Dadaan pala tayo dito mga katiktik sa flyover, sa ilalim pala, sa underpass tayo dadaan. Ayan, paglagpas mo dito mga katiktik sa 10th Avenue, paglagpas mo dyan ng konti, masisilayan mo na ang LRT, yung Top Avenue mga katiktik. Bago kayo makarating doon, kakaliwa na kayo sa left side mga katiktik. Kasi nandito yung pwesto nila eh. Kaya panoorin nyo mga katiktik kung paano ako liliko mga katiktik ha. Panoorin nyo ng maigi. Yan, hindi pa masyadong matraffic ngayon dahil maaga pa mga katiktik. At marami pa tayo ditong magagawa. Ayan o. Ayan. So, pag sinilip mo yan mga katiktik, makikita mo na yung Top Avenue. Ayan. At dito sa left side, bago ka mag-top, bago makarating doon sa may LRT, kumakaliwa ka na dito mga katiktik. Kung ikaw ay nanggaling dito sa La Concepcion, dito sa Libis, kung ikaw ay taga Malabon, shout out sa mga taga Malabon City dyan na nandun sa aking vlog, patuloy nyo lang kapag panood. Kasi unti-unti na tayong dumadami. Kahit dati isa lang tayo, ngayon dalawa na. Kaya malaking improvement yan sa ating channel mga katiktik. Ayan o. So pagdating natin dito, nung makikita na natin yung mismong arko ng LRT, kakaliwa na tayo. Kasi hindi pwedeng lalagpas tayo, babalik na naman tayo mga katiktik. Kaya yun. At kapag may kabit na natin to, hindi na tayo mag-aalala mga katiktik na matatalsikan pa yung back ride natin. Yung talaga inaalala ko mga katiktik, kaya ipapabalik ko na lang kasi yung binili nating CRF, maganda talaga siya pang service mga katiktik. Iwas sa lubak, iwas pa sa mga baha. Wala, hindi iniinda ang mga baha mga katiktik at saka yung mga lubak-lubak. Kaya na-realize ko, hindi lang pala siya sa trail maganda din siya pang service. Huwag mo na lang ipalitan ng mga sprocket kung ano-ano, kahit all stock yan mga katiktik. Smooth na smooth po gamitin ang CRF. Napakaganda talaga. Kaya kung meron kayong naitabing pera, bumili ka na din para marami na tayong CRF user sa daan. Ayan. Ayan o, nakita na natin yung LRT Top Avenue. Kaya kakaliwa lang tayo dito. At dito mo sila makikita ang ating mga sukay. May dumaan pang LRT oh. Ayun, ito po yung pwesto nila mga katiktik, napakalawak. Ayan, na maraming paninda dito, accessories kung gusto nyo mga katiktik. Halos lahat ng accessories ng yung mga motor is nandito na. Kaya, hahanapin ko lang si Buknoy. Ayan, ito na sila Buknoy mga katiktik. Ayan o. Yan po yung fender natin ng aftermarket. Ibabalik lang natin tong stock niya mga katiktik para hindi kawawa yung mga sumusunod sa atin. Kasi pag nakaganyan, naliligo din yung mga sumusunod eh. Napapansin ko kapag tag-ulan, wala pong sumusunod sa akin na mga nakamotor mga katiktik. Dahil maliligo talaga sila. Ito na si Buknoy, tinatanggal ng ating cover ng CRF at yung upuan.
kumuha din siya ng tropa. Yung taga Cebu dito siya. Shout out na lang sa inyong lahat ng mga gumagawa dito mga katiktik, no? Ayan. Mabilis lang naman to ginagawa nila mga katiktik. Si Boknoy din at may kasama to siya dati. Si Danilo ang siyang nagkakabit dati mga katiktik nitong aftermarket na rear fender. Ayan. So tatanggalin natin mga katiktik yung rear fender na aftermarket. Ayan ito. So tatanggalin nila yung bitukan yan at pagkatapos isasalpak na nila yung natin mga tiktik yung stock. Yan, ito yung pinakamaganda dyan mga tiktik talaga. Ayan, stock. Kung mag-service lang kayo ng CRF mga katiktik, wag nyo na lang palitan ng ng rear fender na pang trail. Kasi lalo na kung bihira kayo mag-trail mga katiktik, wag nyo na lang palitan ng aftermarket na rear fender. Ayan, binalik natin yung stock. Kasi dati, nadala ko to sa trail mga tiktik, yung kakakuha lang, tinumba-tumba ko agad. Ayun, akala ko nabali na yung niya mga tiktik, signal light sa likod. Yun pala, hindi pala din basta-basta mababali yan. Tested ko na sa tumbahan yan. Napakatibay. Kumakalas lang pala yan mga katiktik. Parang guma siya. Guma talaga siya mga katiktik, hindi siya nababali. Kaya kung itutumba-tumba mo man sa putikan, hindi din basta-basta mababali yan mga katiktik. Yung signal light, makakalas lang, possible pa makakalas. Kaya kung bihira ka lang mag-trail mga katiktik, huwag mo nang tangkain na palitan ng rear fender kasi ganito yung mangyayari sa akin. Ibabalik nyo na lang din kapag ginagamit nyo sa on-road, sa mga simento na kalsada mga katiktik. Okay lang kung ikaw lang mag-isa, hindi ka masyadong maliligo, bahala na yung sumusunod sa iyo. Kaya meron tayong back ride, kaya kailangan talaga natin na ibalik yung stock ng rear fender. Ayan. So mabilis lang yan mga katiktik. Yan. Si Boknoy pa. Boknoy lang ang malakas dito mga katiktik. At pagkatapos niyang maikabit lahat mga katiktik, may dugtong. Syempre hindi ko na lang pinakita yung pagbalik nila mga katiktik sa mga cover. So dito lang po sa pagdugtong ng wire. So dinidiretso na lang natin. Syempre mga katiktik, alam naman ang iba dyan, basic lang naman yan mga katiktik. Dinudugtong lang yung mga wires dyan. At pagka nadugtong na, isusunod na yung ng cover, pag salpak. Ayan naikabit na yung ating stock na rear fender. Parang sa tingin ko mga katiktik, mas maganda pa yung tingnan yung stock natin kaysa doon sa aftermarket. Maganda lang yun kapag pang trail. Pero pag dito lang pang service mga katiktik, mas maganda pa tingnan yung stock na rear fender mga katiktik. Ayan, binalik na ni Boknoy ang upuan natin mga katiktik at malapit na tayong matapos. Ayan na po, kakabit na lang yung plate number natin. Tapos na po mga katiktik at maraming salamat sa panonood.